Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng February 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber. Anak, huwag ka sa ulo. Tingnan natin. Mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. Warning yun para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na nito aware, change of decision, o maiwasan. Pisces. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Kung sino man ito, may mga commitment ako na nakikita sa'yo. Marriage will take a place, either romance or a business. Yan, magkakaroon mga commitment, becomes sa mga project, business, or related to a money or trabaho man yan, or sa iba sa inyo is related to a love. Pero, mag-ingat ka kasi baka mapasok ka sa third-party relationship or nahando yung point na may mga tao na hindi hindi magugustuhan yung connection. Pwedeng nahandon sa point na yon. Ay, marami kang daga sa iba sa inyo. Or you have a hamster. Family matter. Kung ano man ito, we have the seahorse. Or nahando yung point na you are more focusing to your family. Sa iba sa inyo, no? Pero, meron din mga hindi pagkakasunduan na pwedeng maganap o mangyari, no? Kung sa family man yan, sa relationship man yan, sa mga connection mo man yan. Siyempre, mga trouble accusation na pwedeng maganap sa iyo, Pisces, ano? Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga kaibigan, or ikaw ito sa kanila, ha? Vice versa natin. Kumbaga, nahandun yung may mga kukulo ang loob sa iyo. Ganyan. Wag naman sana ang tiyan ang kumulo, 'di ba? Ingat na lang din sa mga pinakain niyo na kung medyo mamantika man 'yan. 'Yun, or someone into your life. Kaya siguro ba dito mahilig na rin kayo sa ano, no? Pero mas magandang balance kung kinakailangan na may mga vegetable din kaya nakainin. Basta mag-ingat ka dito, ha, sa frying pan, o iba sa inyo is mahilig kayong kumain. And spiritual love. Merong tao dito na pwedeng sa sarili mo, you are more in love yourself, or nahanda yung point na merong matanda man yan, or merong tao na fear yung intention or yung love niya sa'yo, or ikaw ito sa kanya, vice versa. Pwedeng magulang mo, kasi we have also the tower, pwedeng magulang mo, kapatid mo, karelasyon mo, kung sino man yung anak mo, or ikaw ito sa kanila. Solid foundation, success with effort. By the second half, nahandun yung point na may mga i-structure ka na isang sitwasyon, or pwedeng may mga bubuin ka man yan, or mga i-restructure na sitwasyon, pwedeng gano'n. May mga project situation na pagbibigyan mo talaga ng effort. Yung sa iba sa inyo, ha, yun nakikita ko sa inyo. And siguro mas more mo ka mag-focus doon, or kung may magkakaroon man ng mga hindi pagkakaintindihan, siguro mas more on matured ang naiisip ko sa'yo dito, mas more ka magiging understanding, mas more mo mauunawaan yung sitwasyon if ever may mga ganitong sitwasyon na kaganapan sa'yo, sa iba sa inyo, ha, or kung ano man yung solid foundation na kailangan mo daw bigyan ng effort to success. Someone you know is undependable and insincere. Ay, ganun. Pwede ikaw ito, or someone. Kung sa love yan, hindi ganoon ka, parang siguro getting to know each other, na hindi, parang wala mo nang, kumbaga, kung ano lang tayo ngayon, ganun lang, hanggang sa mabuo, parang nandun sa point na yun. And also, may mataas palang ego, ha. Yan. Kung sino man yan. Birth or conception or a child or enterprises.
Yung iba sa inyo is maaaring mga buntis, mga anak, mabubuntis, o kaya may mga related to a child. Pwede mga nag-aalaga kayo ng child o mahilig ka sa bata or may mga conception of a child, ganyan. Yung iba dito, enterprises. Sa iba dito, pag nakikita ko to is ano siya, mga project, creation, passion, kasi meron tayong daily, mga ganyan. You're doing your fashion o may mga pagre-revert situation ako na nakikita sa'yo. Pwedeng nahandito yung point na merong ditong mas matanda sa'yo or a person na medyo naging pure yung connection nyo, pure ang connection nyo itong dalawang ninyong dalawa, na handito yung point na maaaring gusto niya magkaroon ng renewal sa inyong dalawa kasi handito si Tower. Gusto niya uling buuin yung foundation ninyong dalawa, pwedeng nahandito sa point na yun, ano, kasi handito rin si Peder. Kaso mag-ingat ka kasi parang hindi siya ganun ka-sincere. Sinasabi niya lang din siguro, pero hindi siya ganun ka-sincere. Or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng sa kapatid, sa anak, sa magulang, sa karelasyon, sa kaibigan, kung sino man yan. No? Or nahando yung point na may mga new idea ako na nakikita na naiisip mo, na gusto mong gawin, na gusto mong aksyonan, na gusto mong i-restructure o i-structure, mga ganon sitwasyon. And exciting event is coming. Ay kasi nga, may exciting event syempre, ano, birthday mo eh. Diba, malapit na rin yung birthday mo. Kung ano mga exciting events yan, no? Kung halimbawa, exciting events kasi magkakaroon ng bagong kapamilya. Ano man yan, pet man yan, or a member of the family, pwedeng gano'n. O kaya may mga manganganak, buntis, o diba, excited talaga yan. Or may mga exciting situation na gagawin ka o magaganap. Yan. Sa second half. Kung ano man yan, congrats and pleasure with a close friend. May tao na siyempre hindi kasiyahan, hindi pa pasasalamat, at hindi yung pleasure niya talaga sa iyo, no? Sa nakita ko dito, hindi excitement din na nararamdaman. Ikaw ito or siya. Sa nakita ko to, or pwede na doon din yung point na may mga pagdating dito, may mga tao ka makikilalang bago na maaring magiging friend mo or makakausap kayo. But you need to be careful kasi nandito si Feather. Pagtabihin nga natin itong si Feather tsaka si Lily para matabunan yung masama. Matabunan yung masama eh, no? Or magkakaroon ka ng mga connection with comes together, with comes to your friend, ganyan, mga union. Yan, may mga gagawin kayong exciting event, kung ano mang gagawin nyo na yan. Energy ni Pisces. Okay, energy mo. Energy mo is, marami ka daw iisipin ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Siguro may mga papantasizing ka, may mga i-daydream ka, ganyan, may mga wishful thinking ka na iisipin. Kung kanino man yan, sa karelasyon mo man yan, sa kapatid mo, kung kanino man yan, sa project mo man yan, sa ginagawa mo man yan, sa fashion o creation mo man yan. Nandun ka sa point na yon. Also, energy na iba dito is makakaramdam ka raw ng katamaran. Or, sa iba sa inyo is, either ikaw or someone, kasi may taong magiging cold. Pwede ikaw ang magiging cold or siya yung magiging cold sa'yo. Kaya medyo nakita ko naglolo yung energy. So nakita ko dito yun. At nahandun din energy ng iba, stagnant. Nandun kasi sa point na, siguro when it comes to stagnant kasi, marami kang naiisip pero hindi mo alam kung alin doon ang umpisahan mo. Kung alin doon ang unahin mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung alin doon ang magsasuccess or ipo-move forward mo. O ano yung mas good na doon ka sa point na may mga bagay ka natitimbangin. Yun. You try to balance any situation into your life by the second half ng February na doon sa point na yun. So, marami ka isipin. Hindi ko alam why. Baka busy ka, baka handun ka sa point na gusto mo muna mapag-isa. I want to be alone. I want to be relaxed. Nahandun sa point na yun. Parating.
Ano pong parating? The world. The sun and the world and the nine of pentacles. Okay? Parating sa iyo. Oh. Diba, may kasal? May kakasal? O you wish? Wish ko lang. Okay, parating sa iyo. Ganda ng card mo ah. May travel kayo or maybe you're thinking about something travel. Yan, may mga travel, malayo man o malapit yan, ang may nakita ko ditong travel. Also, parating sa'yo is the completion. Yun na nakikita ko. Ibig sabihin, merong kang ma-achieve or may mga blessing na darating sa'yo. Kumbaga, may wish come true din ako nakita. This is a positive card, no? May mga positive happen. May magkakaroon ng offering eh. Baka may propose Sabi ganun. Yun nakikita ko dito. Pero kung ano man offering yan, pwedeng offering of na ano, na pwede ba mag-umpisa tayong muli, pwede bang ganito muli, pwede ba ganito, or maybe offering of mga project, creation, ganyan. O kaya is magkaroon kayo ng mga union, ganyan. Yan, baka magkakaroon ng mga union, pakipagkita, kung kanino man yan. May mga getting together. Ako, sa iba dito, ano eh, may pupunta kang celebration or may mga kasalan. Ganon. May nakikita rin ako na ano, bahay? Hindi ko alam kung ano yung bahay sa'yo. Bibili ka ba ng bahay? Magpapagawa ka ba ng bahay? Magpaparenovate ka ba ng bahay? O iniisip mo talaga yun na gusto mong ma-achieve na magkaroon ka ng bahay? O may nag-o-offer sa'yo? Pwedeng ganun. Yan. O baka naman ikaw yung nag-offer, nagtitinda ka ng bahay. Pwedeng na doon sa point na yun. Parating din sa iyo, yun nga, tulad ng sabi ko, kasi nga, di ba, birthday mo nga, baka yan, mga getting together, family unity reunion, close relationship man yan, may mga fun, happiness, enjoyment, and may mga surprise parties event. Yan ang nakita ko. May coming home eh, baka nga may travel yung iba. No, o kaya is, uwi ka ng Pinas o kung saang bansa yan, probinsya or kalapit baryo or someone is parating sa'yo. Pauwi padating, ganyan. Galing ibang bansa, probinsya, ganyan. O kahit galing na siya na kabilang baryo, baka pauwi na siya, ganyan. May mga ganun, coming home, ako na nakikita sa iyo. And then also is, there's a stability. Iba sa inyo is related to a business, ganyan. Maaring may mga kung sa business ito is there's a successful when it comes to your business. Yun na nakikita ko dito may pag-angat. Iba dito baka magre-reveal din ka ng business, nag-iisip ka mag-business or mag-business ka. Yun. Parating din sa iyo, success, may mga material success, wealth, prosperity, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Dito. Andun naman yung disiplina mo. Abundance also is coming, ano? May abundance ka. May mga i-evaluate ka raw na sitwasyon eh. May papasok din sa yung pera. May evaluate ka raw na sitwasyon, sabi dito. Hindi ko alam. Basta nandun yung point na you will achieve the fruit of your labor and success. Yung ganda ng card mo. Yung iba dito, bagong trabaho to eh, no? Ay, may ano ka. Ingat ka na lang. Mayroong hindi pagkakaunawaan o mga argument, disagreement, o mga complicated situation na parating sa'yo. Diba? Ang ganda na nga, inano ko pa, no? Hindi, at least aware kayo, diba? Pagka nangyari na yun, mas maging patient ka. Mas mag-focus ka na lang sa sarili mo. Diba? Ganun lang yun. Iba sa inyo, may mga connection yung mga inheritance, mga mana, lupa, bahay. Yan, baka may mga pag-uusapan kayo, territorial. Dapat iwasan. Baka pati kasal, may pag-uusapan kayo. Aba, ang dami mong 10.
Tatlong 10. 10, 10, 10. No? Okay, dapat mong iwasan. Pisces, iwasan mo, siguro yung mag-isolate ka sa sarili mo. Ganon. Yung kalimutan mo yung social life mo. Social life. Okay naman mag-isa. Kasi masarap naman talaga mag-isa, di ba? Okay naman yun. Kahit ako nga gusto ko. Sabay ka na. I don't need someone. Sabay ganun eh, no? Hindi. Minsan, enjoy mo lang yung buhay mo, no? Basta enjoy your life. As sinasabi dito, enjoy. Together when it comes to your family. Kung okay sa'yo, mas good yun. Kasi family yung kasama mo. Gusto mo kasama, di ba? And syempre, iwasan mo yung frustration, ganyan, pag-isolate, o yung mga tao na mangloloko, cheating. Syempre, sa sayo din, iwasan mo rin mag-cheat, di ba? Sa kaibigan mo yan, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa karelasyon mo man yan, kung kanino man, no? Yung mga chismis, iwasan mo sila, wag ka na makisawsaw, yung mga ganyan. O, basta kung ano, mga ganun, umiwas ka sa kanila. Iwasan mo rin na hindi ka maghigpit pagdating sa pera, ganyan. Iwasan mo rin yung tamarin ka, malako progress ka, yung mga magkaroon ka ng mga unhealthy lifestyle sa buhay mo, ganyan. Yung hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-action sa mga pangarap mo sa buhay mo, to be stable. Yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban, yung lack of common sense ka, isa yun. Minsan kasi hindi natin napapansin na, ay, mali pala yung sinabi ko. Yung mga ganun. Pag-isipan mo maigi. Make a plan, no? Ang sinasabi rin dito. And syempre, speak out. Kung kinakailangan din, may mga time na you need to speak out. Then, ang nakita ko dito. And yun, magplano ka daw maigi at saka iwasan mo yung maging irresponsible ka o yung mga tao na irresponsible sa buhay. Yung parang wala nang inisip, kundi kasiyahan sa mundo. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kang magsaya. But you need to try to make it balance yung sitwasyon. Diba? Kumbaga, wag lang puro pag-iisa. Sometimes, ibigyan mo din ng time yung sarili mo, diba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Siya nang lumabas eh. Pagbigyan natin. Sabi niya, ako. Sabi niya gano'n. Sige, ikaw. Anong gawa mo dyan? Bakit? Okay. Kung ikaw is single. Uy, meron no? Kilala mo na to. Ito, kilala mo na to. Sa iba naman sa inyo is ka-workplace po to. Or same kayo ng work. Or nandun yung sitwasyon sa iba dito is makikilala nyo itong tao na to. Stable itong tao na to sa buhay. Either masipag to sa trabaho, focus sa trabaho, or stable na talaga sa buhay niya. Kumaga may mga ipon, may business man siya, ganyan. Basta may stable yung buhay nito. Yun na makikilala mo. No? Ate, paano ko makikilala? Paano mo makikilala? Kasi actually, dalawa ito. Dalawa siya. Yung isa kasi, mararamdaman mo na gagawin niya yung lahat para sa'yo. Yun na nakita ko. Kumbaga, makakaramdam ka sa kanya ng peaceful of mind. Pareho naman sila actually, di ba? Nilito ko pa kayo talaga. Pareho naman sila, kaso kasi iba, yung isa kasi, maaring mas more on nakafocus siya sa work niya. At baka doon yung maging cause na maiwan ka sa ere. O, di ba? Tinakot pa talaga kita. Pero mamili ka. Kasi dalawa yun. Di ba? Mag-trust ka sa intuition mo. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon talaga ng paghiwalayan. No? Nagkaroon ng movement. Kumbaga, tama, pareho pa nga kayo. Nagkaroon kasi ng attraction with someone eh. No?
hindi lang ikaw. Nagkaroon siya ng attraction sa ibang tao or vice versa tayo. Kaya nahandun yung sitwasyon na meron ka naman. Actually, nahandun naman kasi we have the king and the king and the queen of cups. Nasa iyo naman. You're loving, caring, gentle, ganyan. Kaso, merong siyang hinahanap pa more na hindi niya nakita sa'yo. Yun na nakita ko, na maaring nakita niya sa iba. Hirap magkaroon ng love life. Sabi ka. 57, napunta ka sa option. Yun ang nangyari. Nagkaroon talaga ng pagsisinungaling, nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng manipulative, nagkaroon ng cheating talaga, ganyan. Kumbaga, itong sitwasyon na to is, may pagkaano siya, player. Kumbaga ang energy kasi nakikita ko sa kanya, pag gusto ko, makukuha ko. O, di siya na. Ikaw na. Yun ang nakita ko. Okay, kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, kung kayo is in relationship, ate, mahal niya ba ako? Sabi naman niya kasi dito, kung ano ipapakita mo sa kanya, mamahalin ka niya. Yun ang sabi niya. Pero ang hindi ko lang maintindihan, ikaw or siya ang may pagka makasarili o sakim or more on focus lang siya sa mga ginagawa niya. Nandun sa point na yun. Isa sa inyo. Nandun naman yung when it comes sa relationship, ikaw or siya, they put effort when it comes to a connection. Or pwede rin, tingnan ko ay confirm ko. Universe, paka-explain sa akin tong. Ay, oo nga. Maluga. Yun. Yun nga. May pagka nga siya. May pagka, siguro, ang hirap nito Nagpuput naman ng effort. Ang hindi ko lang maintindihan, may pagkokontrol kasi na nagaganap. Hindi ko alam kung kinokontrol niya ba yung emotions niya sa'yo or may mga bagay na nagkakaroon siya ng pagkokontrol. Or maybe this is you. Ganun. Pwede na doon sa point na may mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo or mga hindi ka pa nasasabi sa kanya talaga or may mga lihim pa, ganyan. Kung may third party, siguro alam mo na yun. Diba? Kung ano yung gagawin mo pag may third party. Pwede ito rin taon na to. Sana hindi kayo, hot and cold situation pagdating sa relationship. Tapat ba to, universe? Tapat ba to? Sabi niya. Nagno-no si card. Sorry kung sino yun Bakit hindi siya tapat? Hindi daw niya alam. Para umaasa lang siya sa parang umaasa lang itong tao na to kung ano yung magaganap sa inyo at the end. Kasi meron siyang sitwasyon na hindi rin siya sigurado. Yung ano lang yung energy lang nakuha ko dito baka sabihin nyo kayo to. Yung energy na nakuha ko dito. Yun. Kung sa may mga third party kayo, yes, meron po. Kasi nahando siya sa point na option. Money ni Pisces. Or maybe nahando yung point na talagang kailangan mo pa talaga siya makilala at kailangan niya pa talaga makilala ka. Diba? Maaaring nahando sa point na yun. Okay, your money. Okay, yung money mo is, alam mo daw kasi kung paano mo ma-achieve o ma-fulfill pagdating sa pera mo. Kasi, kung you have a knowledge, no? Matalino ka, mag-trust ka sa intuition mo. Kumbaga, kung may mga idea ka na want to pursue, na either you want to create something or maybe there's a project or mga i-pursue mo or idea na yan, yun daw yung makakatulong sa iyo na to success to your life. Yung iba kasi sa inyo naman is may mga new journey kayo natatahakin sa buhay nyo. At yun yung magbibigay sa inyo ng bagong cycle ng buhay nyo na magsasucess kayo. Na doon yung connected ang pera. Yun na nakikita ko dito Yun.
Pwede iba sa inyo, isataha kayo na pwedeng travel, magta-travel kayo sa ibang bansa, or may mga bagong direksyon kayo na tatahakin at yun yung makapagbibigay sa iyo ng blessing na money. Or iba dito is mga opportunities na parating sa iyo. Yun ang nakikita ko dito Devil! Bakit may devil? Universe, ano ginagawa ni devil dito kay Pisces? Tanong natin. Devil, ba't nandito ka kay Pisces? Ba't lumabas ka? Ano mo? Ano yan? Sino ka ba? Pass mo to. Pass mo to. Sa nakita ko kasi gusto niya ng recovery sa'yo. Naghihintay siya, nagmamakaawa siya sa'yo. Or nandun yung thinking na hindi siya makaalis sa iyong anino. Yan ang nakikita ko dito Yan. Or wag sana ikaw ito, di ba? Ang saklap nun kung ikaw ito. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is stuck kayo. May sitwasyon na natatrapat na i-stuck kayo daw. Ano yan? Kinuha ko na yung ano nyo. Sa iba sa inyo, si Devil is, ibig sabihin, pwedeng may dalawang sitwasyon ka sa buhay mo na maaring matagal na to Hindi ko alam kung ano yun sa sitwasyon mo. Hindi ko alam kung tao ba siya, bagay ba siya, sitwasyon o pangyayari. Dalawa yun sa sitwasyon na yun na hindi hindi mo nagawa o hindi mo na-actionan o hindi mo na-clear. Pwedeng ganun sa sitwasyon. Yun. O sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon na nagdadalawang isip ka. Dito sa money mo yung idea mo ang makakatulong sa iyo to your success. Pagdating sa pera. Advice. I-force mo lang daw yung idea mo and you will be success. Pagdating sa advice. Okay. Okay, pagdating sa advice, try to make it balance any situation sa buhay mo. Yan sinasabi dito be creative. Kung kinakailangan mo makisalamuha sa mga bagong tao man yan o lumang tao yan para magkaroon ka pa more, kumaga collaboration, para magkaroon ka pa more ng creativity or mag-growth ka pa more, gawin mo. Why not, di ba? Huwag kang malungkot, huwag kang mag-regret, or huwag kang makaramdam ng failing sa sarili mo if ever na nagkakaroon ka ganun, o pagsisihay mga nangyari o nagganap o magaganap sa sitwasyon mo, or mag-a-isolate ka, iwasan mo rin yun. Ang sinasabi, as long as mas more ka magiging very creative to yourself, to growth, mag-explore ka lang, try mo, i-progress mo lang na i-progress, and mag-explore ka lang na mag-explore, you will be success into your life. Kasi handun din yung point na you need to learn to grow, no? Ang sinasabi rin kasi dito, yun ang advice niya. Pero wag mo kakalimutan na kahit na malaki man o maliit yung blessing na natatanggap mo, be happy. Yun naman sinasabi dito, be happy. Kasi yung paghihintay mo o paghihintay ng matagal man yan, within the 3 to 4 man yan na situation mo is mag-growth ka naman, no? Basta kaya mo maghintay, kaya mong manindigan, you will be success in life. Harapin mo, huwag kang matakot sa mga darating sa iyo. Kailangan mo lang din talaga is i-pursue yung mga idea na naiisip mo, no? Face your fear. You need to use your mind and intellect lang talaga sa situation.
Yun ang sinasabi dito. Move on and healed, and you need to recover and you need to find peace. Move on. Arigatou namaste, God bless.